Kasama na po natin ang spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudiangco. Magandang umaga po, Attorney. Good morning, Attorney. Magandang umaga po, Ma'am DJ Chacha, Ma'am Ruth, at sa lahat po na taga-subaybay. Good morning po. Good morning po. Attorney, kayo na po ang magpaliwanag. Para saan po ba ito talagang ballot code na ikinalilito po ngayon itong mga overseas voters natin? Bakit po ito po ba'y pare-pareho para sa lahat ng botante? At yung mga nagsasabi na hindi daw po yung binoto nila ang lumalabas dun sa mga listahan na nakikita nila after voting. Sige po, paliwanag po natin. Opo, unahin na po natin. Una po sa lahat, hindi pare-pareho po yung tinatawag na ballot code o yung encrypted code ng kanilang balota na makikita dun sa ballot locator box. Iba-iba po yan at yan po ay nakadepende kung sino po ang binoto natin. Ikalawa, na kung bakit may nakikitang pangalan na hindi naman daw po nila binoto. Actually, scroll nyo po yan hanggang dulo. Lahat po ng kandidato ay nandyan po, lahat ng pangalan nila. Sa pagitan po ng mga pangalan nila, mayroong mga letra at numero, yan po yung encrypted code na nagsasabing either yan yung binotohan or abstention yan o yan ay hindi binotohan. So naka-embed po dyan sa napakaraming pangalan ng lahat ng kandidato at mga letra at numero yung encryption kung ano yung ginawa nila sa balota. At ikatlo, ano ang purpose po yan? Yan ang permanenteng record ng inyong balota. Yan yung permanenteng record na nabasa at nagkukumpirma na talagang kayo'y nakaboto at nasa sistema ang inyong balota. So ang tanong po, bakit? Bakit hindi mismo ipapakita yung resibo? Una po sa lahat, kahit naman dito po sa Pilipinas, ipapakita yung resibo pero hindi pwedeng iuwi, hindi pwedeng iba makakita. Ganon din po yung prinsipyo na sinagawa sa internet voting. Hindi po pwede kasing makita dahil walang makakapigil sa ating mga botante na kumuha ng ibang device at i-record po o i-picturean o video yung kanilang makikitang resibo doon. Ang magiging problema po dyan, magagamit yan sa vote buying. Pero ang importante po, nagbigay tayo ng confirmation, nagbigay tayo ng kanilang mga ballot encoding na script na yan para sa gayon. Ultimately, yan po ang record natin. Mamaya po, ang tingin ko sa susunod na katanungan nyo, may idadagdag po ako dito. Okay. So sige po, at least medyo malinaw na hindi pare-pareho yung ballot codes. Even sa physical voting dito sa Pilipinas, hindi talaga nagbibigay ng resibo ang COMELEC para hindi magamit sa vote buying. So, yung pong mga posts na nakikita natin ngayon, for sure na nakikita nyo po yung ilang posts ng ating mga OFW na nakaboto na, paano po natin masisiguro na talagang walang irregularidad na nangyayari po ngayon sa ating online voting? Opo, gaya nung nabanggit natin kanina, Ma'am DJ Chacha at Ma'am Bruce, pag-scroll nyo po lahat yan, actually yung nakikita nyo po dyan ay yung ballot design o yung ballot configuration na naglalaman ng lahat ng pangalan ng kandidato at sa pagitan ng mga pangalan na yan, may mga codes na nakalagay kung binoto o hindi binoto. Pag nakatanggap po niyan, isa lang ang ibig sabihin, confirm na napasok sa sistema ang inyong balota, nabilang ang inyong boto. Yan ang permanentong record natin. Ikalawa, yung pag-review naman po ninyo kasi ay lalabas doon sa bago i-cast yung inyong balota. Itatambad sa inyo, eto ang binotohan mo. Ready ka na ba to cast your vote? Kung yan na, confirm mo na yan, i-cast mo na yung balota mo. Now, for the purpose po, nung lumalabas sa mga codes na yan, sa ating pong mga embahada at konsulada, kung magkakaroon ng issue, kung magkakaroon ng protesta, may capability ang system na iimprenta ang bawat balota na pumasok sa sistema. Ano ang gagamitin para mahugot sa sistema ang mga balota na yan? Yan po mga script, yung mga codes na yan. Yan po manggagaling yan. At isa kalawa, dun sa gagawin po nating random manual audit pagkatapos ng halalan kung saan randomly magse-select ng mga presinto. At yan po mga post na yan, mga embassies, consulate, tinuturing po natin presinto yan. I-imprenta ang mga balotang pumasok sa sistema para mano-mano bilang at kumpara doon sa tali po ng ating sistema, doon sa transmitted election results. So bukod sa pagiging permanent record, yan po yung parang magiging paraan para po ma-imprenta muli ang balota ng ma-subject natin sa audit. Okay. Yung ballot code at QR code, iisa po ito, Attorney John? Opo, yung QR code po, yan ang magdadala sa inyo doon sa ballot locator feature. So doon po sa page na yan. So pag pinuntahan niyo yung QR code po na yan, dadaling kayo sa page na nakasaad. Una, yung inyong ballot ID. Kino-confirm yung balot ang ginamit mo. Pangalawa, yung code nga po na lumalabas dun sa ballot locator. Oo. So para doon yung QR code. Tama po kayo, tama po. So yung tinignan ko po kasi ito, Attorney, 'di ba? Parang kasi usually when they give you a QR code, this links you to a website, 'di ba? So yung sinasabi kasi doon ng mga OFW, yung parang landing page, no? Yung parang website na mapupuntahan. Nakita ko rin po yung itsura ng sinasabi nyo na may mga halo-halong letters, ganito, no? Pero ang gusto ko lang malaman kasi I know you have a briefer, 'di ba? Parang meron kayong video na pwede nilang i-try, i-test na magboto.
nagrereklamo po kasi yung ilang mga kababayan natin, pero naging maliwanag po ba sa kanila no, doon sa mga briefing videos nyo? Hindi ko na kasi ito ma-access kasi I think tinanggal nyo na yan before the voting day, no? Naging maliwanag po ba na ito ang silbi nitong ballot code or nitong QR code na binibigay nyo ay just a proof na bumoto kayo at hindi ito yung pang-review? Tama po, meron naman po dun sa presentation ng Office for Overseas Voting na yan. Kaya lang siguro po ang problema, yung kababayan po natin na bumoto ngayon na nakita yan, first time nila nakita. Samantalang yung nag-test voting po, nandyan ang picture na yan, na-encounter na po nila. At maaring hindi na sila nagugulat kung para saan yan. Kanina nga po, merong isang kausap po sa isang interview na siya mismo ay nagpaliwanag yan kasi yung ballot encryption, yan yung ballot design. Kaya nakikita natin lahat ng pangalan. Tapos ako rin po yung kinukwento ko nga kay siya kasi na-try ko po yung gamitin yung machine doon dyan sa mismong COMELEC. But this is a machine, di ba? Yung bumoto ako trying the ACM and there's a QR code and then there's a receipt kasi the purpose is so you can review it. So parang ito nga, sayang lang yung pagkakataon na sana akala ng mga kapatid natin ang silbi nitong QR code or nitong ballot code is for them to review. So yung sinasabi nyo kung gusto nyo talagang i-check, ano po ito? Pwede silang pumunta sa konsulado o sa embahada? Nako, hindi naman po. Kasi once pumasok sa sistema ang balota, hindi naman po natin makikita na yan. Pero kung magkakaroon ng election protest at dun sa sasagawang random manual audit, yan po ang purpose niyan. Hawak nila yung record na yan at yan po mismo yung huhugutin. Hindi na po natin sila agagambalain dahil nasa sistema, mahuhugot natin ang balota. Pangalawa po, yung po ating, lagi po ma'am, nasubukan nyo yung automated counting machine. Di ba po, may resibo, may QR code. Kapag in-scan nyo po na gamit ang inyong cellphone, yung QR code na yun, ano po ang makikita nyo? Kapareho na nyo pangalan ng mga kandidato na sa pagitan ay may nakadikit-dikit na mga letra at mga numero. Dahil naka-code din po, naka-embed dun yung inyong boto. Ganon din po yung ating format ng resibo dun sa papel at yung resibo dyan po sa internet voting. Siguro nangyari na nga yan, attorney, may mga complaints na eto pinapaliwanag yung kung paano yung tamang pagtingin or pag-appreciate doon sa ballot code or doon sa QR code. Pero kasi meron na rin kasing petition, 'di ba, na kinu-question po itong internet or online voting. Diyan sa Korte Suprema questioning yung it's unconstitutional and could undermine electoral integrity. Ngayon nangyari na po ito. Yung ibang kababayan natin sinasabi, bakit pa boboto? Hindi naman daw nare-reflect yung kanilang tunay na binoto dyan sa kanilang balota. How do you address that? Naku, alam niyo po, yung pating pagboto, so many number of times, mula po nung 2010 hanggang 2022, na-subject sa election protest, na-subject sa recount, manual recount po to, na-subject sa random manual audit. Ano po ang resulta? Pagdating sa election protest cases, almost 3,000 cases mula Regional Trial Court hanggang Presidential Electoral Tribunal. Binaligtad po ba na resulta ng halalan pagkatapos ng manual recount? Balota na po ang pinuntahan, hindi na po yung mga resibo, hindi na yung electronic result. Zero, wala pong binaligtad. Out of the 3,000 cases, almost 1,000 cases po umakyat sa ating kataas-asang hukuman. May binaligtad po ba ang Korte Suprema na desisyon o di lang ng boto? Sagot pa rin po, zero. Ano ang resulta ng random manual audit na binaliwala ang electronic results at bumaba muli sa mga balota para mano-manong bilangin ng mga accountants from PSA, from PICPA, Lente, NAMFREL, PPCRB at DepEd? Ano po ang resulta? 99.97% accurate. So ito lang po magpapatunay na kahit bumaba at magmano-mano tayo ay accurate po yung sistema. Oo, yun. Very, siya doon. Kumbagay, confident si Attorney John Rex doon sa kanyang mga pahayag. Attorney, kanina binabanggit nyo, parang ako sa tingin ko lang opinion ko ito, nagsimula ito dahil hindi naiintindihan, tama po ba, ng ilan yung kung para saan yung QR code. Ngayon dahil sa nangyari na to, para hindi na po masundan pa ito ng iba pang mga magrereklamo, sa mga susunod pa na araw na boboto po sila, may gagawin po bang information drive campaign ang COMELEC para mas maipaliwanag po sa ating mga overseas voters kung para saan talaga ang QR code para wala na pong kalituhan na mangyari? Meron po at yan po ay talagang isasagawa na natin sa tulong ng mga embahada at konsulado. Ipapaliwanag po natin yung mga napag-usapan natin ngayon na permanenteng record at ito ay kanilang secure na record ng kanilang mga balota po. Gagawin po natin yan. Oo. Sa nangyari po dito mga nakaraang araw, April 10 lang naman po nagsimula, ito pong online voting natin. Meron po ba kayo nakikita na mga iba pang pwedeng i-improve sa online voting system po natin? April 13 po. Actually, doon sa sistema ay wala na po tayong magagawa dahil nag-undergo na po ito ng certification ng final trusted field. Nakadeposito na po yung kanyang source code
hindi na po natin gagalawin yan. Yan po'y patunay na talagang yung sistema at na-test po ng ating PPCRV, ng NAMFREL, ng yung international certifier. So kung meron man po, ang gagawin po natin ay yung voter information drive po natin, ay tataasan pa po natin ang antas. Oo, so mukhang doon, no, doon tayo nagka-problema. So yun ang tututukan ngayon ng COMELEC kung paano ipapaalam sa ating mga online voters na nasa ibang bansa kung para sa ng QR code para di na po nila yan ikalito. Puntahan ko lang po ito, attorney, yung tungkol po dito sa pagbabawal sa pangangampanya ngayong Monday, Thursday at Good Friday. Ano pong paalala nyo sa ating pong mga kandidato? Opo, ang pagbabawal po ng pangangampanya sa April 17, Monday, Thursday, April 18, Good Friday. Isama ko na rin po yung the day before the elections, May 11 at yung araw ng halalan. May 12, ito po ay batas ang nagtatakda. Omnibus Election Code, ang Fair Elections Act, ang Synchronized National and Local Elections Law. Ang paglabag po dito ay maituturing na isang election offense. Ano po ang election offense? Kasong kriminal. Ano ang kaparusahan? Pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. So paalala po sa ating mga kandidato, paalalahanan niyo po ang inyong mga campaigners, mga supporters at iba pa, bawal na bawal pong mangampanya sa 4 na araw na nabanggit. Oo, kung sakali pong may hindi susunod, posible po silang ma-disqualify, ano? Tama po, bukod sa kasong kriminal na maaari nilang kaharapin, ay talaga naman po madi-disqualify po sila. So kami po ay nakikiusap, nagpapaalala, bukod po dito sa pagtalima sa batas, siguro po igalang po natin yung kahalagahan. Bakit batas mismo ang nagsabing bawal mangampanya sa mga sagradong araw na yan? So yung mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, kung sakali mo may mga iikot-ikot ng Thursday at Friday, yung mga mag-iingay na mga ngampanya, pwede nilang ireklamo yan sa COMELEC. Tama po, yung mga ngampanya, magbabahay-bahay, kung ano man ang gagawin, magkakabit ng campaign materials, magpo-post sa social media. Paalala po, pati pangangampanya sa social media sa araw na nabanggit, bawal yan. Paki-report po sa COMELEC, huwag po kayo mag-alala. Kung nais niyong ilihim namin ang inyong identities, gagawin po namin yan. Turo nyo lang sa amin kung sino, kailan, saan nangyari, ano ang makukuha nating ebidensya at COMELEC po mag-iimbestiga. COMELEC ang magsasampa ng kaso. Pakipadala lang po dun sa mga contact details ng COMELEC na nasa website po at nasa Facebook page po natin. Oo. Attorney, yung sinasabi niya na social media kasama din po sa bawal, ipagbabawal, paano niyo po i-monitor dahil kapag kayo yun? po ay nag-post, halimbawa po, nag-post sa araw ng April 17 at April 18, ang akto po yan, ang pangangampanya. Pareho po yan. So yung mga post po na nauna na, hindi naman po yan na ipinagbabawal kasi nauna na po yan. Pinost ng 15, 16, wala pong problema yan. Pero yung gagawa ka ng pangangampanya sa April 17 at April 18, naku, mamomonitor po namin yan. Bakit? Nagrehistro po sila ng kanilang social media channel sa COMELEC. Naipadala po namin yan sa platforms at nagmo-monitor po. Hindi lang kami, hindi lang yung platforms, kundi pati mga kababayan natin. So you have a collaboration with the social media platforms, hindi lang yung mga bantay ninyo. Na i-heads up po kayo pag may mga kandidato na hindi susunod at magpo-post pa rin ng mga campaign materials nila on Thursday and Friday. Ganun po mangyayari? Tama po kayo, malalaman at makakarating po sa COMELEC yan, either sa airports ng ating mga kababayan o sa airports po ng mga monitors. At gaya nga po ng nasabi nyo, kung sakaling may makita na campaign activity yung ating platforms, makakarating po sa COMELEC yan. Ito kanina pa rin namin pinag-uusapan sa programa namin sa umaga, attorney. Paano yung mga may pasimple na naka-t-shirt, na campaign t-shirt na pupunta ng simbahan? Paano nyo po, anong gagawin dyan? Is that allowed? Kung hindi naman sila Opo, actively? hindi naman po Opo, hindi naman po sa pinagbabawal namin, pero yan naman po, basta hindi sila actively mangangampanya. Kung sila pupunta sa simbahan, hindi naman po sila magkakamay-kamay o kakaway-kaway doon o maghihikayat na iboto nyo ko, siguro naman po pababayaan na natin to. Basta importante po yung tahasan, yung direkta, yung active na pangangampanya, yan po talaga pinagbabawal. Okay. Alright. Maraming salamat po, Attorney John Rex. Ngayon, at least malinaw na sa amin, pati pala ang social media postings kasama po sa ipagbabawal ng COMELEC. Maraming salamat po. Thank you, attorney. Maraming salamat po. Magandang umaga po. Thank you so much. Yan nga pong spokesperson ng COMELEC, Attorney John Rex Laudiancon. Ngayon,